Hindi tinanggap si Jesus sa Nazareth. Umalis si Jesus sa lugar na iyon at umuwi sa sarili niyang bayan. Kasama niya ang kanyang mga tagasunod. Pagdating ng araw ng pamamahinga, pumunta siya sa bahay-sambahan ng mga Hudyo at nagturo roon. Nagtaka ang maraming taong nakikinig sa kanya. Sinabi nila, saan kaya niya nakuha ang karunungang iyan? At ano ang karunungang ito na ibinigay sa kanya? Paano siya nakagagawa ng mga himala? Hindi ba't siya ang karpenterong anak ni Maria at kapatid ni Santiago, Jose, Judas at Simeon? Hindi ba't ang mga kapatid niyang babae ay dito rin nakatira sa atin? Ayaw nilang sumampalataya sa kanya. Sinabi ni Jesus sa kanila, ang isang propeta ay ginagalang kahit saan, maliban lang sa sarili niyang bayan at sa mga kamag-anak at pamilya niya. Iyan ang dahilan kung bakit hindi siya nakagawa ng himala roon, maliban sa pagpapatong ng kamay sa ilang may sakit para pagalingin sila. Nagtaka siya sa kawalan nila ng pananampalataya sa kanya. Sinugo ni Jesus ang 12 apostol. Nilibot ni Jesus ang mga kanayunan at nangaral sa mga tao. Tinawag niya ang 12 apostol at sinugo sila ng dala-dalawa. Binigyan sila ng kapangyarihang magpalayas ng masasamang espiritu at ibinilin niya sa kanila, huwag kayong magdala ng anuman sa inyong paglalakbay. Kahit pagkain, pera o bag, maliban sa isang tungkod. Pwede kayong magsuot ng sandalyas, pero huwag kayo magdala ng bihisan. Kapag pinutuloy kayo sa isang bahay, doon na lang kayo manatili hanggang sa pag-alis ninyo sa lugar na iyon. Kung ayaw kayong tanggapin o pakinggan ng mga tao sa isang lugar, umalis kayo roon at ipagpag ninyo ang alikabok sa mga paa ninyo bilang babala laban sa kanila. Kaya umalis ang 12 at nangaral sa mga tao na dapat nilang pagsisihan ang kanilang mga kasalanan. Pinalayas nila ang maraming masamang espiritu at maraming may sakit ang pinahiran nila ng langis at pinagaling. Ang pagkamatay ni Juan na tagapagbautismo. Nabalitaan ni Haring Herodes ang tungkol kay Jesus dahil kilalang-kilala na siya kahit saan. May mga nagsasabi siya si Juan na tagapagbautismo na muling nabuhay, kaya nakagagawa siya ng mga himala. Ang sabi naman ng iba, siya ay si Elias, at may mga nagsasabi rin na siya ay isang propeta tulad ng mga propeta noong unang panahon. Pero nang mabalitaan ni Herodes ang mga sinabing iyon ng mga tao, sinabi niya, muling nabuhay si Juan na pinupugutan ko ng ulo. Ipinahuli noon ni Herodes si Juan at ipinabilanggo dahil tinutuligsa ni Juan ang relasyon niya kay Herodias. Si Herodias ay asawa ng kapatid ni Herodes na si Felipe. Pero kinuha siya ni Herodes bilang asawa. Laging sinasabihan ni Juan si Herodes na hindi tama na kunin niya ang asawa ng kanyang kapatid. Kaya nagkimkim ng galit si Herodes kay Juan at gusto niya itong ipapatay. Pero hindi niya magawa dahil ayaw pumayag ni Herodes. Takot si Herodes kay Juan dahil alam niyang matuwid at mabuting tao si Juan. Kaya pinagtatanggol niya ito. Kahit nababagabag siya sa mga sinasabi ni Juan, gustong-gusto pa rin niyang makinig dito. Pero sa wakas ay dumating din ang pagkakataong hinihintay ni Herodias. Kaarawan noon ni Herodes at nagdaos siya ng malaking handaan. Inimbitan niya ang mga opisyal ng Galilea, mga commander ng mga sundalong Romano at iba pang mga kilalang tao roon. Nang oras na ng kasiyahan, pumasok ang anak na babae ni Herodias at nagsayaw.
Labis na nasiyahan si Herodes at ang mga bisita niya. Kaya sinabi ni Herodes sa dalaga, "Humingi ka sa akin ng kahit anong gusto mo at ibibigay ko." At sumampa pa siya na ibibigay niya sa dalaga kahit ang kalahati pa ng kanyang kaharian. Lumabas muna ang dalaga at tinanong ang kanyang ina kung ano ang hihilingin niya. Sinabihan siya ng kanyang ina na hingi ng ulo ni Juan na tagapagbautismo. Kaya dali-daling bumalik ang dalaga sa hari at sinabi, "Gusto ko pong ibigay ninyo sa akin ngayon din ang ulo ni Juan na tagapagbautismo na nakalagay sa isang bandehado." Labis itong ikinalungkot ng hari, pero dahil nangako siya sa harap ng mga bisita niya, hindi siya makatanggi sa dalaga. Kaya pinapunta niya agad sa bilangguan ang isang sundalo upang dalhin sa kanya ang ulo ni Juan. Pumunta ang sundalo sa bilangguan at pinugutan ng ulo si Juan. Nilagay ito sa bandehado at ibinigay sa dalaga. At ibinigay naman ito ng dalaga sa kanyang ina. Nang mabalitaan ng mga tagasunod ni Juan ang nangyari, kinuha nila ang kanyang bangkay at inilibing. Pinakain ni Jesus ang 5,000 tao. Bumalik ang mga apostol na inutusan ni Jesus na mangaral at ikinuwento nila sa kanya ang lahat ng ginawa at ipinangaral nila. Dahil sa dami ng mga taong dumarating at umaalis, wala na silang panahon kahit kumain man lang. Kaya sinabi ni Jesus sa mga tagasunod niya, "Iwan muna natin ang mga taong ito. Pumunta tayo sa ilang para makapagpahinga." Kaya sumakay sila sa isang bangka at pumunta sa isang ilang. Pero marami ang nakakita at nakakilala sa kanila noong umalis sila. Kaya mabilis namang lumakad ang mga tao mula sa iba't ibang bayan papunta sa lugar na pupuntahan nila Jesus. At nauna pa silang dumating doon. Kaya nang bumaba si Jesus sa bangka, nakita niya ang napakaraming tao. Naawa siya sa kanila dahil para silang mga tupa na walang pastol. Nang dapit hapon na, lumapit kay Jesus ang mga tagasunod niya at sinabi, "Nasa ilang po tayo at malapit ng gumabi. Paalisin niyo na po ang mga tao nang makapunta sila sa mga karatig nayon at bukid para makabili ng pagkain." Pero sinabi ni Jesus sa kanila, "Kayo ang magpakain sa kanila." Sumagot sila, "Aabutin po ng 8 buwang sahod ang gagastusin para sa kanila. Bibili po ba kami ng ganong halaga ng tinapay para ipakain sa kanila?" Tinanong sila ni Jesus, "Ilan ba ang dala ninyong tinapay?" "Sige, tingnan nga ninyo." Tiningnan nila at sinabi kay Jesus, "Mayroon po tayong 5 tinapay at 2 isda." Pinaupo ni Jesus ang mga tao ng grupo-grupo sa damuhan. Kaya naupo sila ng tig-50 at tig-100 sa bawat grupo. Kinuha ni Jesus ang 5 tinapay at 2 isda. Tumingala siya sa langit at nagpasalamat sa Diyos. Pagkatapos, hinati-hati niya ang tinapay at ibinigay sa mga tagasunod niya para ipamigay sa mga tao. Ganon din ang ginawa niya sa isda. Kumain silang lahat at nabusog. Pagkatapos nilang kumain, tinipon nila ang natirang tinapay at isda at nakapuno sila ng 12 basket. Ang bilang ng mga lalaking kumain ay 5,000. Lumakad si Jesus sa ibabaw ng tubig. Pagkatapos, pinasakay agad ni Jesus sa bangka ang mga tagasunod niya at pinauna sa bayan ng Bethsaida sa kabila ng lawa habang pinapauwi niya ang mga tao. Nang makaalis na ang mga tao, umakyat siya sa bundok upang manalangin. Nang gumabi na, nasa laot na ang bangka at nag-iisa siya sa dalampasigan. Nakita niya ang hirap sa pagsagwan ng mga tagasunod niya dahil salungat sila sa hangin.
Nang madaling araw na, sumunod sa kanila si Jesus na naglalakad sa ibabaw ng tubig. Dadaan lang sana siya pero nakita siya ng mga tagasunod niya na lumalakad sa ibabaw ng tubig. Natakot sila at nagsigawan dahil akala nila ay multo siya. Pero nagsalita si Jesus, "Ako ito, huwag kayong matakot. Lakasan ninyo ang loob nyo." Sumakay siya sa bangka at biglang tumigil ang malakas na hangin. Namangha sila ng husto dahil hindi pa rin sila nakakaunawa kahit nakita na nila ang himalang ginawa ni Jesus sa tinapay. Ayaw nilang maniwala dahil matigas ang puso nila. Pinagaling ni Jesus ang mga may sakit sa Genesaret. Nang makatawid na sila sa lawa, dumating sila sa Genesaret at doon nila idinaong ang bangka. Pagbaba nila, nakilala agad si Jesus ng mga taga roon. Kaya nagmamadali silang pumunta sa mga karatig lugar. Inilagay sa mga higaan ang mga may sakit at dinala kay Jesus saan man nila mabalitaang naroon siya. Kahit saan siya pumunta, sa nayon, sa lungsod o sa kabukiran, dinadala ng mga tao ang mga may sakit sa kanila sa mga lugar na pinagtitipunan ng mga tao. Nagmamakaawa sila kay Jesus na kung maaari ay pahipuin niya ang mga may sakit kahit man lang sa laylayan ng kanyang damit, at ang lahat ng nakahipo ay gumaling. Ang mga tradisyon. 7 kapitulo. May mga pariseo at mga tagapagturo ng kautusan na dumating galing sa Jerusalem at nagtipon sa paligid ni Jesus. Napansin nila na ang ilan sa mga tagasunod ni Jesus ay hindi naghugas ng kamay bago kumain. Ang mga Hudyo, lalo na ang mga pariseo, ay hindi kumakain nang hindi muna naguhugas ng kamay bilang pagsunod sa tradisyon ng kanilang mga ninuno. Hindi rin sila kumakain ng anumang nabili sa palengke nang hindi muna nila ginagawa ang ritual ng paglilinis. Marami pa silang mga tradisyong tulad nito, gaya ng paghuhugas ng mga kopa, pitsil at galderong tanso. Kaya tinanong siya ng mga pariseo at ng mga tagapagturo ng kautusan, "Bakit hindi sinusunod ng mga tagasunod mo ang mga tradisyon ng ating mga ninuno? Hindi sila naguhugas ng kamay bago kumain." Sinagot sila ni Jesus, "Tamang-tama ang sinabi ni Isaias tungkol sa inyo na mga pakitang tao. Ayon sa sinulat niya, sinabi ng Diyos na, iginagalang ako ng mga taong ito sa mga labi lang nila, ngunit malayo sa akin ang mga puso nila. Walang kabuluhan ang kanilang pagsamba sa akin dahil ang mga itinuturo nila ay mga utos lang ng tao. Sinusuway ninyo ang utos ng Diyos at ang sinusunod ay mga tradisyon ng tao." Sinabi pa ni Jesus, "Mahusay kayo sa pagwawalang bisa sa mga utos ng Diyos para masunod ninyo ang mga tradisyon ninyo. Halimbawa na lang, sinabi ni Moises, igalang ninyo ang inyong mga magulang at ang lumapastangan sa kanyang mga magulang ay dapat patayin. Pero itinuturo nyo naman na kapag sinabi ng isang anak sa mga magulang niya na ang tulong na ibibigay niya sana sa kanila ay korban, ang ibig sabihin nakalaan na sa Diyos, hindi na siya obligadong tumulong pa sa kanila. Pinapawalang halaga ninyo ang utos ng Diyos sa pamamagitan ng mga tradisyong minana ninyo sa inyong mga ninuno. At marami pa kayong ginagawa na tulad nito." Ang nagpaparumi sa tao. Muling tinawag ni Jesus ang mga tao at sinabi sa kanila, "Makinig kayong lahat sa akin at unawain ang sasabihin ko. Hindi ang pumapasok sa bibig ng tao ang nagpaparumi sa kanya, kundi ang mga lumalabas sa kanya. Kayong mga nakikinig, dapat nyo itong pag-isipan.
Pagkatapos iniwan niya ang mga tao at pumasok sa bahay. Nang nasa loob na siya, tinanong siya ng mga tagasunod niya kung anong ibig sabihin ng talinghaga na iyon. Sinabi ni Jesus sa kanila, "Bakit hindi niyo pa rin ba naiintindihan? Hindi niyo ba alam na anumang kainin ng tao ay hindi nagkakapagparumi sa kanya? Sapagkat anuman ang kainin niya ay hindi naman sa puso pumupunta, kundi sa kanyang tiyan at idudumi rin niya yon." Sa sinabing ito ni Jesus, ipinahayag niya na lahat ng pagkain ay maaaring kainin. Patuloy pa ni Jesus, ang lumalabas sa tao ang nagpaparumi sa kanya sa paningin ng Diyos. Sapagkat sa puso ng tao nagmumula ang masamang pag-iisip na nagtutulak sa kanya na gumawa ng sexual na immoralidad, pagnanakaw, pagpatay, pangangalunya, kasakiman, at paggawa ng lahat ng uri ng kasamaan tulad ng pandaraya, kabastusan, inggitan, paninira sa kapwa, pagyayabang at kahangalan. Ang lahat ng kasamaang ito ay nanggagaling sa puso ng tao at siyang nagpaparumi sa kanya. Ang pananampalataya ng babaeng hindi Hudyo. Umalis si Jesus mula roon at pumunta sa mga lugar na malapit sa Tire. Pagdating niya roon, tumuloy siya sa isang bahay. Ayaw sana niyang malaman ng mga tao na naroon siya, pero hindi rin niya ito naitago. Sa katunayan, nalaman agad ito ng isang ina na may anak na babaeng sinaniban ng masamang espiritu. Ang babaeng ito ay taga Phoenicia, nasakop ng Syria at Grego ang kanyang salita. Pinuntahan niya agad si Jesus at nagpatira pa sa paanan nito at nagmakaawang palayasin ang masamang espiritu sa kanyang anak. Pero sinagot siya ni Jesus sa pamamagitan ng isang kasabihan. Dapat mo nang pakainin ang mga anak dahil hindi tamang kunin ang pagkain ng mga anak at ihagis sa mga aso. Sumagot ang babae, "Tama po kayo, Panginoon. Pero kahit mga aso sa ilalim ng mesa ay kumakain ng mga mumo na nailalaglag ng mga anak." Kaya sinabi ni Jesus sa kanya, "Dahil sa sagot mong yan, maaari ka nang umuwi. Lumabas na sa anak mo ang masamang espiritu." Umuwi nga ang babae at nadatnan ng anak niya sa igaan na iniwan na ng masamang espiritu. Pinagaling ni Jesus ang isang pipit bingi. Pagbalik ni Jesus mula sa lupain ng Tire, dumaan siya ng Sidon at umikot sa lupain ng Decapolis at pagkatapos ay tumuloy sa lawa ng Galilea. Doon, dinala sa kanya ng mga tao ang isang lalaking pipit bingi. Nakiusap sila na ipatong ni Jesus ang mga kamay niya sa lalaki. Inilayo muna ni Jesus ang lalaki sa mga tao. Pagkatapos, ipinasok niya ang daliri niya sa mga tenga ng lalaki. Dumura at hinipo ang dila nito. Tumingala si Jesus sa langit. Nagbuntong hininga at sinabi sa lalaki, "Ephata," na ang ibig sabihin, mabuksan ka. Pagkatapos nito, nakarinig na ang lalaki at nakapagsalita ng maayos. Pinagbilinan niya ang mga tao na huwag ipamalita ang nangyari. Pero kahit pinagbawalan sila, lalo pa nila itong ipinamalita. Manghang-mangha ang mga tao at sinabi nila, "Napakagaling ng ginawa niya. Kahit mga pipit bingi ay nagagawa niyang pagalingin." 8 kapitulo. Ang pagpapakain sa 4,000. Pagkatapos ng ilang araw, muling nagtipon ang maraming tao sa kinaroroonan ni Jesus. Nang wala na silang makain, tinawag ni Jesus ang mga tagasunod niya at sinabi, "Naawa ako sa mga taong ito. 3 araw ko na silang kasama at wala na silang makain. Kung pauwiin ko naman sila ng gutom, baka himatayin sila sa daan dahil malayo pa ang pinanggalingan ng iba sa kanila." Sumagot ang mga tagasunod niya, "Saan po tayo kukuha ng pagkain dito?
sa ilang para ibigay sa mga tao. Tinanong sila ni Jesus, ilan ang tinapay niyo riyan? Sinabi nila, 7 po. Pinaupo ni Jesus ang mga tao. Kinuha niya ang 7 tinapay at nagpasalamat sa Diyos. Pagkatapos, hinati-hati niya ito at binigay sa mga tagasunod niya para ipamigay sa mga tao. Mayroon din silang ilang maliliit na isda. Pinasalamatan din iyon ni Jesus at iniutos na ipamigay din sa mga tao. Kumain sila at nabusog. Pagkatapos, tinipon nila ang natirang pagkain at nakapuno sila ng 7 basket. Ang bilang ng mga taong kumain ay mga 4,000. Pagkatapos ay pinauwi na sila ni Jesus at agad siyang sumakay sa bangka kasama ang mga tagasunod niya at pumunta sila sa Dalmanuta. Humingi ng himala ang mga Pariseo. Pagdating nila roon, may dumating na mga Pariseo at nakipagtalo kay Jesus. Gusto nilang subukin siya, kaya hiniling nilang magpakita siya ng himala mula sa Diyos. Bilang patunay na sugo siya ng Diyos. Pero napabuntong hininga si Jesus at sinabi, bakit nga ba humihingi ng himala ang mga tao sa panahong ito? Sinasabi ko sa inyo ang totoo, walang anumang himalang ipapakita sa inyo. Pagkatapos, iniwan niya sila. Sumakay siya sa bangka at tumawid sa kabila ng lawa. Ang pampaalsa ng mga Pariseo at ni Haring Herodes. Nakalimutan ng mga tagasunod ni Jesus na magdala ng tinapay. Iisa lang ang baon nilang tinapay sa bangka. Sinabi ni Jesus sa kanila, mag-ingat kayo sa pampaalsa ng mga Pariseo at ni Haring Herodes. Nag-usap-usap ang mga tagasunod ni Jesus. Akala nila kaya niya sinabi yon ay dahil wala silang dalang tinapay. Alam ni Jesus kung ano ang pinag-uusapan nila, kaya sinabi niya sa kanila, bakit kayo nagtatalo na wala kayong dalang tinapay? Hindi pa ba kayo nakakaunawa? Hindi nyo ba ito naiintindihan? Matigas pa rin ba ang puso nyo? May mga mata kayo, pero hindi kayo makakita. May mga tenga kayo, pero hindi kayo makarinig. Nakalimutan nyo na ba ng paghati-hatiin ko ang 5 tinapay para sa 5,000 tao? Ilang basket ang natira? Sumagot sila, 12 po. Nagtanong pa si Jesus, at nang paghahati-hatiin ko ang 7 tinapay para sa 4,000 tao, ilang basket ang natira? Sumagot sila, 7 po. At sinabi ni Jesus sa kanila, hindi nyo pa rin ba naiintindihan ang sinabi ko tungkol sa pampaalsa? Pinagaling ni Jesus ang lalaking bulag sa Bethsaida. Pagdating nila sa Bethsaida, may mga taong nagdala ng isang lalaking bulag kay Jesus. Nagmakaawa sila na kung maaari ay pagalingin niya ang bulag na iyon. Kaya inakay ni Jesus ang bulag palabas ng Bethsaida. Pagdating nila sa labas, dinuraan niya ang mga mata ng bulag. Pagkatapos ipinatong niya ang kamay niya sa bulag at saka nagtanong, may nakikita ka na ba? Tumingala ang lalaki at sinabi, nakakakita na po ako ng mga tao, pero para silang mga punong kahoy na lumalakad. Kaya muling pinatong ni Jesus ang mga kamay niya sa mata ng bulag. Pagkatapos tumingin ulit ang lalaki at lumiwanag ang kanyang paningin. Bago siya pinauwi ni Jesus ay binilinan siya, huwag ka nang bumalik sa Bethsaida. Ang pahayag ni Pedro tungkol kay Jesus. Pagkatapos pumunta si Jesus at ang mga tagasunod niya sa mga nayon na sakop ng Cesarea Filipos. Habang naglalakad sila, tinanong ni Jesus ang mga tagasunod niya, sino raw ako ayon sa mga tao? Sumagot sila, may mga nagsasabing kayo po si Juan na tagapagbautismo. Mayroon ding nagsasabing kayo si Elias,
At ang iba na may nagsasabing isa po kayo sa mga propeta. Tinanong sila ni Jesus, pero para sa inyo, sino ako? Sumagot si Pedro, kayo po ang Kristo. Sinabihan sila ni Jesus na huwag nilang ipaalam kahit kanino na siya ang Kristo. Ang unang pagpapahayag ni Jesus tungkol sa kanyang kamatayan. Nagsimulang mangaral si Jesus sa mga tagasunod niya na siya na anak ng tao ay kailangang dumanas ng maraming paghihirap. Itatakwil siya ng mga pinuno ng mga Hudyo, ng mga namamahalang pari, at ng mga tagapagturo ng kautusan. Ipapapatay nila siya, pero sa ikatlong araw ay muling mabubuhay. Ipinaliwanag niya ang lahat ng ito sa kanila. Nang marinig yun ni Pedro, dinala niya si Jesus sa isang tabi at sinabihan. Pero humarap si Jesus sa mga tagasunod niya at saka sinabi kay Pedro, lumayo ka sa akin, Satanas. Ang iniisip mo ay hindi sa kalooban ng Diyos, kundi ayon sa kalooban ng tao. Pagkatapos, tinawag niya ang mga tao at ang mga tagasunod niya na lumapit sa kanya. Sinabi niya sa kanila, ang sino mang gustong sumunod sa akin ay hindi dapat unahin ang sarili. Dapat ay handa niyang harapin kahit ang kamatayan, alang-alang sa pagsunod niya sa akin. Sapagkat ang taong naghahangad magligtas ng kanyang buhay ay mawawalan nito. Ngunit ang taong nagnanais na mag-alay ng kanyang buhay alang-alang sa akin at sa magandang balita ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ano ba ang mapapala ng isang tao kung mapasa kanya man ang lahat ng bagay sa mundo, pero mapapahamak naman ang buhay niya? May babayad ba siya para mabawi niya ang buhay niya? Kung ako at ang mga aral ko ay ikakahiya ni numan sa panahong ito na ang mga tao'y makasalanan at hindi tapat sa Diyos, ikakahiya ko rin siya kapag ako na anak ng tao ay pumarito, taglay ang kapangyarihan ng aking Ama at kasama ang mga banal na anghel. Kapitulo 9. Sinabi pa ni Jesus sa kanila, sinasabi ko sa inyo ang totoo. May ilan sa inyo rito na hindi mamamatay hanggat hindi nila nakikita ang paghahari ng Diyos na dumarating ng may kapangyarihan. Ang pagbabagong anyo ni Jesus. Pagkaraan ng 6 na araw, isinama ni Jesus sina Pedro, Santiago at Juan sa isang mataas na bundok. Sila lang ang naroon, at habang nakatingin sila kay Jesus, nagbago ang kanyang anyo. Naging puting-puti ang damit niya at nakakasilaw tingnan. Walang sino man dito sa mundo na makakapagpaputi ng katulad noon. At nakita nila sina Elias at Moises na nakikipag-usap kay Jesus. Sinabi ni Pedro kay Jesus, Guro, mabutit narito po kami. Gagawa kami ng 3 kubol. Isa po para sa inyo, isa para kay Moises, at isa para kay Elias. Ito ang nasabi niya dahil hindi niya alam kung ano ang dapat niyang sabihin sa sobrang takot. Pagkatapos, tinakpan sila ng ulap, at may narinig silang tinig mula sa ulap na nagsasabi, ito ang minamahal kong anak. Pakinggan ninyo siya. Tumingin sila agad sa paligid, pero wala nang ibang naroon, kundi si Jesus na lang. Nang pababa na sila sa bundok, sinabihan sila ni Jesus, huwag ninyong sasabihin kahit kanino ang nakita nyo, hanggat ako na anak ng tao ay hindi pa muling nabubuhay. Kaya hindi nila sinabi kahit kanino ang pangyayaring iyon. Pero pinag-usapan nila kung ano ang ibig niyang sabihin sa muling pagkabuhay. Nagtanong sila kay Jesus, bakit sinasabi po ng mga tagapagturo ng kautusan na kailangan daw munang dumating si Elias bago dumating ang Kristo? Sumagot siya sa kanila, totoo yan. Ang kailangan lang dumating muna si Elias upang ihanda ang lahat ng bagay.
Ngunit sasabihin ko sa inyo, dumating na si Elias at ginawa ng mga tao ang gusto nilang gawin sa kanya ayon na rin sa isinulat tungkol sa kanya. Ngunit bakit nasusulat din na ako na anak ng tao ay magtitiis ng mga maraming hirap at itatakwil ng mga tao? Pinagaling ni Jesus ang batang sinasabniban ng masamang espiritu. Pagdating nila Jesus sa kinaroroonan ng iba pa niyang mga tagasunod na naiwan, nakita nila na maraming tao ang nagtitipon doon. Naroon din ang ilang tagapagturo ng kautusan na nakikipagtalo sa mga tagasunod ni Jesus. Nabigla ang mga tao nang makita si Jesus at patakbo silang lumapit at bumati sa kanya. Tinanong ni Jesus ang mga tagasunod niya, "Ano ang pinagtatalunan ninyo?" May isang lalaki roon na sumagot, "Guro, dinala ko po rito sa inyo ang anak kong lalaki dahil sinasaniban siya ng masamang espiritu at hindi na makapagsalita. Kapag sinasaniban siya ng masamang espiritu, natutumba siya, bumubula ang bibig, nagngangalit ang ngipin, at pagkatapos ay naninigas ang katawan niya. Nakiusap ako sa mga tagasunod nyo na palayasin ang masamang espiritu, pero hindi po nila kaya." Sinabi ni Jesus sa kanila, "Kayong henerasyon ng mga walang pananampalataya, hanggang kailan ba ako magtitiis sa inyo? Dalhin niyo rito ang bata." Kaya dinala nila ang bata kay Jesus. Pero nang makita ng masamang espiritu si Jesus, pinangisay niya ang bata. Itinumba at pinaggulong-gulong sa lupa na bumubula ang bibig. Tinanong ni Jesus ang ama ng bata, "Kailan ba siya ganyan?" Sumagot ang ama, "Mula pa po sa pagkabata. Madalas siyang itinutumba ng masamang espiritu sa apoy o sa tubig para patayin. Kaya maawa po kayo sa amin. Kung may magagawa kayo, tulungan niyo po kami." Sinagot siya ni Jesus, "Bakit mo sinabing kung may magagawa ako? Ang lahat ng bagay ay magagawa ko sa taong sumasampalataya sa akin." Sumagot agad ang ama ng bata, "Sumasampalataya po ako, pero kulang pa. Dagdagan niyo po ang pananampalataya ko." Nang makita ni Jesus na dumarami ang taong paparating sa kanya, sinaway niya ang masamang espiritu at sinabi, "Ikaw na espiritong nagpapapipi at nagpapabingi sa batang ito, inuutusan kitang lumabas sa kanya at huwag ka nang babalik sa kanya." Sumigaw ang masamang espiritu, pinangisay ang bata at saka lumabas. Naging parang patay ang bata, kaya sinabi ng karamihan, "Patay na siya." Pero hinawakan ni Jesus ang kamay ng bata at itinayo at tumayo ang bata. Nang pumasok na sila Jesus sa bahay na tinutuluyan nila, tinanong siya ng mga tagasunod niya nang sila-sila na lang, "Bakit hindi po namin mapalayas ang masamang espiritu?" Sinagot sila ni Jesus, "Ang ganoong uri ng masamang espiritu ay mapapalayas lang sa pamamagitan ng panalangin." Ang ikalawang pagpapahayag ni Jesus tungkol sa kanyang kamatayan. Umalis sila sa lugar na iyon at dumaan sa Galilea. Ayaw ni Jesus na malaman ng mga tao roon na naroon siya, dahil tinuturuan niya ang mga tagasunod niya. Sinabi niya sa kanila, "Ako na anak ng tao ay ibibigay sa kamay ng mga tao na kumukontra sa akin. Papatayin nila ako, ngunit muli akong mabubuhay pagkaraan ng 3 araw." Ngunit hindi nila naunawaan ang sinabi niya at nag-alangan naman silang magtanong sa kanya, "Sino ang pinakadakila?" Dumating sila sa Capernaum at nang nasa bahay na sila, tinanong sila ni Jesus, "Ano ba ang pinagtatalunan ninyo kanina sa daan?" Hindi sila sumagot dahil ang pinagtatalunan nila ay kung sino sa kanila ang pinakadakila. Kaya umupo si Jesus at tinawag ang 12 apostol at sinabi sa kanila, "Ang sino man sa inyo na gustong maging pinakadakila sa lahat ay dapat magpakababa at maging lingkod ng lahat." Kumuha si Jesus ng isang maliit na bata at pinatayo sa harapan nila.
Pagkatapos kinalong niya ito at sinabi sa kanila, "Ang sino mang tumatanggap sa batang tulad nito dahil sa akin ay tumatanggap sa akin. At ang tumatanggap sa akin ay tumatanggap sa aking amang nagsugo sa akin." Kakampi natin ang hindi laban sa atin. Sinabi ni Juan kay Jesus, "Guro, nakakita po kami ng taong nagpapalayas ng masasamang espiritu sa inyong pangalan. Pinagbawalan namin siya dahil hindi natin siya kasamahan." Pero sinabi ni Jesus, "Huwag niyo siyang pagbawalan dahil walang sino mang gumagawa ng himala sa aking pangalan ang magsasalita ng masama laban sa akin. Ang hindi laban sa atin ay kakampi natin. Sinasabi ko sa inyo, totoo, ang sino mang nagbibigay sa inyo ng kahit isang basong tubig dahil kayo ay kay Kristo, ay tiyak na makakatanggap ng gantimpala." Mga dahilan ng pagkakasala. Ngunit ang sino mang magiging dahilan ng pagkakasala ng maliliit na batang ito na sumasampalataya sa akin ay mabuti pang talian sa leeg ng gilingang bato at itapon sa dagat. Kung ang kamay mo ang dahilan ng iyong pagkakasala, putulin mo. Mas mabuti pang isa lang ang kamay mo pero may buhay na walang hanggan ka, kaysa sa dalawa ang kamay mo pero sa impyerno ka naman mapupunta, kung saan ang apoy ay hindi namamatay. Kung ang paa mo ang dahilan ng iyong pagkakasala, putulin mo. Mas mabuti pang isa lang ang paa mo pero may buhay na walang hanggan ka, kaysa sa dalawa ang paa mo pero itatapon ka naman sa impyerno. At kung ang mata mo ang dahilan ng iyong pagkakasala, dukutin mo. Mas mabuti pang isa lang ang mata mo pero kabilang ka sa kaharian ng Diyos, kaysa sa dalawa ang mata mo pero itatapon ka naman sa impyerno. Ang mga uod doon ay hindi namamatay at ang apoy ay hindi rin namamatay, sapagkat ang lahat ay aasnan sa apoy. Mabuti ang asin pero kung mawala ng lasa, wala nang magagawa upang ibalik ang lasa nito. Dapat maging tulad kayo sa asin na nakakatulong sa tao. Tulungan ninyo ang isa't isa upang maging mapayapa ang pagsasamahan ninyo.